Matapos ang gulo sa Labyrinth, isang formal na paghaharap ang naganap sa pagitan ni Eugene at ng pinuno ng House Evergrow, si Javan. Dala ang isang sulat ng pasasalamat mula sa St. Lagrand Abbey, kinilala ni Javan ang malaking tulong ni Eugene. Dahil sa impormasyong ibinigay ng ating bida, nalipol ang mga traidor sa loob mismo ng simbahan. Nabulgar ang madilim na sikreto ng mga Templars. Gumagamit sila ng mga illegal anti-mana stones para pasukin ang mga labyrinth at palawakin ang kanilang kulto. Ipinakita ni Eugene ang kanyang pag-aalala sa simbahan. Ang mga Templars ay dapat sumusunod sa kalooban ng Diyos, kaya nakapagtataka na tumutulong sila sa pagsalakay sa mga labyrinth, banat ng ating bida. Ginamit ni Eugene ang mga kumakalat na tsismis tungkol sa katapusan ng mundo para itanim ang duda sa isipan ni Javan. Nakwento ni Javan, malaki ang suportang ibinibigay ng kanilang pamilya sa St. Lagrand Abbey, at kung hindi dahil sa babala ni Eugene, baka tuluyan ang nadungisan ang kanilang karangalan dahil sa mga heretikong ito. Isang matinding dagok sana ito sa karangalan ng House Evergrow kung hindi ito naagapan ni Eugene. Salamat sa pagliligtas sa dangal ng aming pamilya, pag-amin ni Javan sa harap ng lahat. Bago pa man makaalis ang ating mga bida, binati rin ni Javan ang muling pagbabalik ni Galfredic. Ang mga tao sa paligid ay hindi mapigilan ng saya, akala namin ay hindi ka nababalik dahil sa nakakatakot na mga balita sigaw ng mga mersenaryo habang itinataas ang kanilang mga baso. Isang masayang selebrasyon para sa pagbabalik. Inamin ni Galfredic sa lahat na kung hindi dahil sa kanyang master, hindi siya makakabalik ng buo. At dahil sa bilib ng mga mersenaryo, gusto na rin nilang manilbihan kay Eugene. Pero ang ating bida, isang matipid na di bali na lang ang isinagot. Habang nagkakatuwaan ang lahat, ramdam na ni Galfredic ang pagbabago sa kanyang katawan. Ang dati niyang paboritong beer, lasang dumi na ngayon. Iba talaga ang panlasa ng vampira, bulong niya sa sarili habang pilit na nakikihalubilo sa mga dati niyang kasama. Napansin din ni Raban ang pagbabago sa kulay ng mga mata ni Galfredic. Pero bago pa sila makapag-usisa, binaling na ni Galfredic ang asaran kay Raban. Kinwestiyon ang galing nito sa pagsugod sa Abbey kasama si Partek. Sir, huwag niyo akong maliitin. Isa na akong tunay na mersenaryo ngayon. Sigaw ni Raban habang tinatawanan ng lahat. Pero sa isang sulok, naging seryoso ang usapan ni Eugene at Partek. Hanggang ngayon, bilib pa rin si Partek kung paano nabulgar ang katotohanan tungkol sa Abbey. Pero may ibang plano si Eugene. Sa tingin niyo ba, taos-puso ang pasasalamat ng Abbey sa akin? Tanong niya, dito na lumabas ang katotohanan. Ginamit lang nila si Lugates bilang isang scapegoat. Hinayaan niyang isakripisyo ng Abbey ang traidor na kabalyero para malinis ang kanilang pangalan. Inutusan lang ni Eugene na arestuhin ang mga Templars, pero hindi ang Abbess. Alam ni Eugene na kapag sinalakay nila ang buong Abbey, madadamay ang karangalan ng House Evergrow at sila ang pagdidiskitahan ni Javan. Pero sa pagbibigay niya ng scapegoat na si Lugates, naging malinis ang lahat. Hinala niya rin na si Lord Javan ang pakana ng lahat. Ngunit bago pa sila tuluyang maipit sa politika ng estate, nagbigay na ng utos si Eugene. Kailangang nating umalis dito ngayong gabi. Patago at mabilis. Pero hindi ganoon kadaling takasan ng mga mata ni Javan. Habang bumabaybay palayo, bigla silang napalibutan. Ano ang gagawin natin? Sigaw ng nagpapanik na si Raban. Isang grupo ng mga armadong tauhan ang humarang sa kanila, dala ang puot para sa pagkamatay ni Lugates. Si Lugates ay maaaring isang kriminal, pero siya ang paboritong kabalyero ni Lord Javan. Ang pagpatay sa kanya ni Galfredic ay itinuturing na isang malaking insulto sa karangalan ng kanilang Panginoon. Isang kabalyerong puno ng inggit ang nagnais na lagyan ng peklat ang mukha ni Eugene, pero mali siya ng kinalaban. Ngayon na, hinto, sigaw ni Eugene habang mabilis na kumilos ang kanyang grupo. Sa isang iglap, binaligtad ni Eugene ang sitwasyon. Ang mga nag-aabang ng ambush, sila na ngayon ang napalibutan ni Galfredic at Partek. Sa bilis ng atake ni Eugene gamit ang kanyang saber, tila wala silang laban. Galing ng tactic mo, Master. Mas naging malinis na rin ang swordsmanship mo, paghanga ni Galfredic habang tinitignan ang bangis ni Eugene sa ibabaw ng kabayo. Ayon sa kanya, ang saber talaga ang pinaka-epektibong sandata kapag nakasakay. At nang tanungin niya si Eugene kung kanino ito natutunan, "Sayo?"
Maikling sagot ni Eugene. Hindi nagsisinungaling si Eugene. Noong sandaling ibinigay niya ang kanyang dugo para buhayin si Galfredic, isang boses ang umalingaw sa kanyang isipan, isang boses na nagsabing ang lahat ng lakas at karanasan ng kanyang subject ay pag-aari na niya. Ang lahat ng techniques na binuo ni Galfredic sa loob ng maraming taon, biglang nasa utak na ni Eugene. Kaninong boses iyon? Isang ilusyon, o isang utos mula sa itaas? Pero habang iniisip ni Eugene ang misteryong ito, isang maingay na knight ang hamarang sa kanila, si Sir Macaulay. Puno ng yabang na inakusahan ni na Macaulay si Galfredic na wala raw itong kwenta at ginawa lang scapegoat, si Lugates para pagtakpan ang sariling kahinaan. Masyado nang maingay ang mga ibong ito, bulong ni Eugene. Sa isang malamig na tingin, hinatulan na niya ang grupo, sana handa na kayong mamatay. Isa lang ang ititira ko sa inyo. Pero bago pa man maging madugo, humarang si Galfredic. Master, bakit hindi na lang natin sila gawing mga bihag? Mungkahi niya. Ayon sa tradisyon ng mga kabalyero, dapat erespeto ang kalaban, at higit sa lahat, kapag may bihag, may pantubos o malaking pera silang makukuha mula kay Javan. Pinag-isipan ni Eugene. Basta buhay sila, di ba? Sige, sisiguraduhin kong buo pa ang mga binti at braso nila. Pananakot niya. Negosyo bago ang lahat. Sa tulong ni Pretchella, inayos na ni Eugene ang plano para sa mga hostages. Huwag kang mag-alala, Sir Eugene. Kami na ang bahala rito, paninigurado ng dalaga. Alam ni Eugene na ang mga kabalyero ni Javan ay hindi basta-basta. Sila ay mahalaga na magdadala ng limpak-limpak na ginto mula sa House Evergrow. Pero hindi lang pera ang habol ni Eugene. Matapos ang labanan sa Labyrinth, napagtanto niyang kailangan ng upgrade ng kanyang gamit. Akala niya ay hindi matablan ang kanyang armor, pero isang tuhog lang pala ng Minotaur ay sapat na para butasin ito. Gagawin nating mas matibay yan, pangako ni Pretchella. At syempre, hindi pwedeng mapag-iwanan ang kanyang bagong subordinate. Inutusan ni Eugene si Pretchella na gawan din ng bagong armor si Galfredic. Ako rin, Master, gulat na tanong ni Galfredic. Oo naman, subordinate na kita ngayon, kailangan mong magmukhang marangal, sagot ni Eugene. Dito na napatunayan ni Galfredic na tama ang desisyon niyang sumama sa ating bida. Habang si Pretchella naman ay hangang-hanga, sino ba naman ang mag-aakalang ang kilalang Galfredic ay mapapasunod ng isang misteryosong kabalyero na gaya ni Eugene? Para sa kanya, ang pagbibigay ng customer service sa isang big-time client na gaya ni Eugene ay maliit na bagay lang kapalit ng mga loot na hatid nito. Pero bago sila maghiwalay, may isang mahalagang tanong si Pretchella, may napili na ba kayong susunod na destinasyon? Ang plano ni Eugene, diretsong advanced regions para sa mas mahihirap na dungeons. Pero alam ni Pretchella na para sa mas malaking pangarap, kailangan ng mas malaking pondo. May alam akong lugar. Handa ka na ba, Sir Eugene? Isang alok na tila hindi matatanggihan ng ating bida. Galit na galit si Javan. Hindi niya matanggap na ang buong squad ng House Evergrow Knights ay tinalo lang ng iisang tao at ginawang mga bihag. Eugene, alam kong malakas siya, pero hindi ko akalaing ganito kalakas. Sigaw niya sa kanyang isip. Pero bilang isang tuso na leader, alam ni Javan kung paano basahin ang susunod na galaw ng ating bida. Dahil sa rekomendasyon ng Phelan Trading Company, iisa na lang ang posibleng puntahan ni Eugene, isang lugar na malayo sa impluwensya ng House Evergrow. Ang magulong Carlsbagan Peninsula, partikular na sa bayan ng Philia. Habang naglalakbay, ibinahagi ni Galfredic ang magandang balita kay Eugene. Ang Carlsbagan ay isang lugar na halos walang impluwensya ang Killer Central Church. Ang namumuno rito na si Marquis Archibald ay napatalsik sa pwesto matapos mabuking na miyembro pala ito ng isang kulto at naging isang malupit na diktador. Dahil sa pagbagsak ng Marquis, maging ang bishop ng Carlsbagan ay mabilis na tumakas, kaya naman nawala na rin ng tiwala ang mga tao sa simbahan. Magandang balita yan, maikling sagot ni Eugene. Habang binabaybay ang dagat patungong Carlsbagan, isang mage ang tila mamamatay na sa hirap, si Romari. Halos isuka na niya ang kanyang bituka dahil sa matinding pagkahilo sa dagat. Pero bakit nga ba sumama pa siya kung mayroon siyang ganitong sakit? Sa ilalim ng pangungulit ni Galfredic, lumabas din ang tunay na pakay ni Romari.
Bilang bahagi ng kanyang faction, ang pangarap niya ay makabuo ng isang chimera. At para magawa yun, kailangan niya ng napakaraming rare materials mula sa mga high-ranking monsters na siguradong mapapatay ni Eugene. Pero sumumpa siya, tapat din ang kanyang hangaring tulungan ang ating bida. Pero hindi lang si Romari ang may hidden agenda. Napunta ang usapan sa ating espiritong tubig na si Mirian. Isang espiritu na nakikipag-contract sa isang vampira? Mukhang kaduda-duda, di ba? Pero ang dahilan ni Mirian. Gusto ko lang maglakbay at mangolekta ng ginto. Isang mukhang perang espiritu. Napatawa na lang si Galfredic. Para sa kanya, lahat naman ay may kanya-kanyang layunin. Pero ang totoo, sumama sila dahil nakikita nila ang kadakilaan at lakas ni Eugene. Maging ang mga mercenaries na sina Raban at Partek ay siguradong naramdaman din ang kadakilaan ng ating bida. Habang nagkakatuwaan ang lahat sa isang arm wrestling match, kung saan pinapahiya lang ni Partek ang kawawang si Raban gamit ang kanyang braso, isang seryosong tanong ang ibinato ni Galfredic kay Eugene. Master, ano nga ba ang tunay mong layunin? Napaisip si Eugene. Dalawa lang ang hangad ni Eugene, alaala at paghihiganti. Kailangan niyang mabuo ang kanyang nakaraan para malaman kung sino talaga siya. At gamit ang lakas ng mga Scarlet Mana Crystals, kailangan niyang maging mas malakas para hindi na maulit ang trahedya ng kanyang nakaraang buhay, ang pagkamatay niya sa kamay ng mga paladins ng Killer Central Church. Hindi pwedeng mag-relax si Eugene. Hanggat nandyan ang simbahan na laging uhaw sa dugo ng mga vampira, kailangan niyang laging handa. Pero si Galfredic, isang tapat na ngiti lang ang isinagot niya. Hindi raw mahalaga sa kanya kung ano ang layunin ni Eugene. Ang mahalaga, binigyan siya nito ng pangalawang pagkakataon sa buhay. Ito na ang pinakaimportanteng bagay sa buhay ko, sabi ni Galfredic. Para sa isang kabalyero, ang karangalan ay matatagpuan sa gitna ng labanan. Kaysa lumulutang ang kanyang kaluluwa sa madilim na ilog ng kamatayan, mas gusto niyang maglakbay sa ilalim ng araw kasama ang kanyang master. Ang layunin mo ay layunin ko na rin. Mag-utos ka lang, Master. Sasamahan kita kahit saan. Isang sumpa ng katapatan na mas matibay pa sa anumang bakal. Kahit mahilig sa ginto, mas gusto raw ni Mirian na makasama ang ating bida, basta't itutuloy pa rin ang pagpapatayo ng Golden Castle. Maging si Romari, sina Raban, at Partek ay nangakong ibibigay ang lahat para kay Eugene. Para sa ating bida, kahit nakakainis ang ingay nila, may kakaibang pakiramdam na dumadaloy sa kanyang puso. Parang mas dumami ang kailangan kong protektahan ngayon. Pero nakakapagtaka, hindi ito masama sa pakiramdam, bulong ni Eugene sa kanyang sarili. Sinalubong agad sila ni Byrne, ang captain ng Mercenary Guild mula sa Palin Trading Company. Wala nang paligoy-ligoy pa dahil masyadong mahigpit ang kanilang schedule. Ang kanilang destinasyon, ang Bayagalan Barony, isa sa iilang lugar sa peninsula na maayos pa ang pamamahala. May matinding problema sa Bayagalan. Ayon kay Byrne, kahit isang intermediate rank monster ay hindi na nila mapatay-patay doon. Wyverns, ang mga advanced monsters na nagpapahirap sa Bayagalan Barony. Ayon kay Captain Byrne, hindi lang basta halimaw ang mga ito, mapanlin lang sila. Ginagamit muna nila ang mga harpies para pagurin ang mga mersenaryo, bago sila susugod para tapusin ang laban. Pero sa halip na matakot, nagliwanag ang mga mata ni Eugene. Advanced monsters. Ito na ang pagkakataon kong makakuha ng Scarlet Mana Crystals. Pero heto ang nakakatawa, dahil sa kanyang gwapong muka at mahinahong kilos, tingin ni Byrne kay Eugene ay isang mahinang aristocrat lang. Sinabihan pa sila ni Byrne na magbayad na lang ng lagay kapag may nakasalubong silang mga bandits kaysa lumaban. Ang misyon niyo ay ang Demon Realm, hindi ang bandits, payo ni Byrne. Sa isip-isip ni Byrne, halatang spoiled noble tong si Eugene. Si Galfredic lang ang malakas dito, ginagamit niya lang to para makuha ang lahat ng credit. Isang malaking pagkakamali, hindi niya alam na ang master na tinatawag ni Galfredic ay kayang burahin ang isang buong squad sa isang kurap lang. Kahit si Mirian, hindi na nakatiis. Sir, hindi ko gusto ang lalaking ito, bulong ng ating espiritong tubig. Ramdam na ramdam ang kawalan ng respeto ni Byrne sa ating bida. Pero si Eugene, isang malamig na tingin lang ang ibinigay niya. Walang babala, walang pag-aalinlangan. Sa gitna ng katahimikan ng gubat, isang utos lang ang binitawan ni Eugene. Galfredic, sibat.
Sa isang iglap, lumipad ang sandata at sapul ang isa sa mga bandits na nagtatago sa dilim. Nako, booking na tayo. Sugod, sigaw ng mga magnanakaw na akala nila ay sila ang may hawak ng sorpresang atake. Napanganga si Captain Byrne. Isang ambush. Wala akong naramdamang presensya, paanong napansin ni Eugene? Isang matinding sampal sa kanyang pride bilang isang veteranong mersenaryo. Pinigilan niya pa ang ating bida, pero binigyan lang siya ni Eugene ng isang malamig na utos. Byrne, bantayan mo ang karwahe. Desperado na si Byrne. Sandali lang, Sir Eugene. Bayaran niyo na lang ang lagay. Masasaktan lang kayo kapag nakipag-away kayo rito. Sigaw niya. Para sa kanya, si Eugene ay isa lang iresponsable at sobrang kumpiyansa na noble na naghahanap ng sakit ng katawan. Masyado kang madaming inaalala, banat ni Eugene habang sumusugod kasama si Galfredic. Tara, na, Galfredic. Habang si Byrne ay nanginginig sa inis dahil sa katigasan ng ulo nila. Walang awa, walang palusot. Sa loob lang ng 2 araw, tinapos ni Eugene ang 4 na malalaking bandit groups na matagal nang naging sakit sa ulo ng rehiyon. Ang mga dating malulupit na magnanakaw, ngayon ay nakaluhod na at humihagulgol sa harap ng ating bida. Kahit maging alipin mo kami, basta huwag mo lang kaming patayin. Hindi kami kakain, tubig lang ayos na, sigaw ng mga bandido. Nakuha rin ni Eugene ang isang high-quality na armas na ninakaw daw mula sa House Parch Elden. Habang tinitignan ni Eugene ang loot, hindi makapaniwala si Captain Byrne. 4 na grupo sa loob ng 2 araw. Kaya pala ang vice leader mismo ng Phelan ang nagrekomenda sa kanila. Ang tingin ni Byrne kay Eugene ay nagbago. Pero hindi lang ang mga bandido ang napaamo ni Eugene. Ang mga taga-nayon na dati ay biktima ng karahasan ay nakatitig sa kanya ng may pag-asa. Sa paningin nila, si Eugene ang kanilang tagapagligtas. Pero para sa ating bida, nagmamadali ng umalis. Tara na, mahuhuli na tayo sa lakad natin. Natigilan ang mga tao. Sir Eugene, anong gagawin mo sa mga bandido? Akala namin ay nandito ka para protektahan ang aming nayon. Napahagalpak ng tawa si Galfredic. Mukhang gusto nilang maging lord ka ng nayon nila, Master. Ano? Gulat na tanong ni Eugene. Kailangan namin ng bayaning katulad mo. Pagsusumamo ng mga villager. Nagbago na ang ihip ng hangin para kay Captain Byrne. Mula sa pagiging mapanghusga, ngayon ay bilib na siya kay Eugene. Isang pagkakataon nito para maging subordinate sa isang katangi-tanging kabalyero. Bulong niya sa sarili. Ayon kay Byrne, dahil nilinis na ni Eugene ang mga bandido, ang nayon ay isa ng yungib na walang troll at bundok na walang tigre, isang bakanteng trono na naghihintay na lang kay Eugene. Maging ang ating water spirit na si Miriam ay excited na. Sir, gawin na natin. Tara na, sigaw niya habang iniisip ang posibleng ginto na makukuha nila. Napaisip si Eugene, hindi masamang magkaroon ng kapangyarihan at awtoridad. Maaari niya itong gamitin bilang proteksyon laban sa Central Church. Pero ang tanong, sulit ba ang titulong Lord kung mahahati nito ang kanyang atensyon sa paghahanap ng Scarlet Mana Crystals? Pero bago pa makapagdesisyon ng ating bida, sumabog ang balitang hindi inaasahan. Sir Eugene, may problema. Hiyaw ni Partek. Ang mga bandidong kinuha nilang alipin. Traidor pala hanggang sa huli. Nagtago sila ng maliliit na patalim sa kanilang mga bibig para putulin ang kanilang mga gapos. Sa isang planadong pag-atake, ninakaw nila ang mga kabayo at tumakas. Maging ang kawawang si Raban ay sugatan matapos siyang sugurin ng mga bandido habang sinusubukan niya lang silang pakainin. Ipaghiganti niyo ako, daing ni Raban habang nakahawak sa kanyang sugat. Mukhang naging masyadong mabait ang ating bida sa mga maling tao. Nagkamali ang mga bandido ng kinalaban. Nang makita ni Eugene na sugatan ang kanyang mga tauhan, lalo na si Partek. Isang malamig na aura ang bumalot sa paligid. Paano nang ahas ang mga hamak na bandidong ito na saktan ang aking mga mersenaryo? Kahit si Raban, hindi makapaniwala sa favoritism na ipinapakita ng kanyang master. Dito na nagdesisyon ang ating bida. Tinanggap niya ang alok na maging lord ng nayon, pero may isang kondisyon, kailangang malinis ang lahat ng dumi. Inutusan niya si Galfredic na manatili para bantayan ang nayon at gamutin ang mga sugatan. Habang si Eugene, siya mismo ang susugod para tapusin ang mga tumakas.
Samantala, sa kabilang bahagi ng nayon, nagkakagulo na. Sinunog ng mga takas na bandido ang simbahan para magdulot ng kalituhan. Akala nila ay tuso sila, narinig pa nila na papuntang Philia si Eugene para pumatay ng wyverns. Ang plano nila, hihintayin nating umalis ang night na yun, at tayo na ang maghahari sa nayon na ito. Muling bumalik ang takot sa mga mata ng mga taga-nayon. Ang mga bandidong akala nila ay napaamo na, ngayon ay mas naging malupit pa. Kami na ang mga bagong lord nyo ngayon. Sigaw ng leader ng mga bandido habang iwinawasiwas ang kanyang sandata. Kung sino man ang papalag, mapupugutan ng ulo. Akala ng mga bandido ay makakapagtatag sila ng sarili nilang kaharian at makukuha pa ang mga silver mines, pero nagkamali sila. Isang anino ang lumitaw sa likod nila, si Eugene. Hanggang dito lang ba kalayo ang inabot nyo? Mga hangal, banat ng ating bida habang isa-isang tinatapos ang mga traidor. Walang patawad, walang awa. Sa isang iglap, borado ang peste ng nayon. Sa harap ng mga takot na villager, nagpakilala si Eugene bilang kanilang bagong tagapagtanggol. Pero sa gitna ng kanyang talumpati, isang palaso ang biglang lumipad mula sa kakahuyan. Isang mabilis na reflex ang ipinakita ni Eugene, nasalo niya ang bolt bago pa ito tumama. Ngunit babala ni Miriam, Eugene, mag-ingat ka. Ramdam ko ang aura ng isang advanced monster sa lugar na yun. Mula sa dilim, lumitaw ang isang figurang hindi inaasahan. Isang vampirang may pulang mga mata at punong-puno ng kayabangan. Pag-aari ko ang hunting ground na to, ikaw na walang modong lagalag. Sigaw nito. Nagulat si Eugene, isang vampira rin ang kanyang kaharap. Ipinakilala niya ang kanyang sarili bilang si Delmondo ng No Forest Clan. Para sa kanya, si Eugene ay isang asong lagalag na walang kinabibilangang pamilya. Sa sobrang taas ng tingin sa sarili, inutusan niya si Eugene na lumuhod sa harap niya. Patawad po, deserve ko ang silver nail sa puso ko. Sigaw niya. Sa isang iglap, na-realize ni Delmondo ang malaking pagkakamali niya, ang nilalang na inutusan niyang lumuhod ay ang mismong haligi ng kanilang lahi. Hindi pinalampas ni Eugene ang pagkakataon. Alam niyang sa mundo ng mga vampira, ang pamilya at hierarkiya ay sagrado. Tinuruan ka ba ng tatay mo na atakihin ang sarili mong lahi? Tanong ni Eugene. Takot si Delmondo na baka madamay ang buong angkan niya, kaya isinugol na niya ang sariling buhay. Ako lang ang may gawa, hindi ang pamilya ko. Napanganga na lang si Miriam sa bilis magbago ng ugali ng vampirang ito. Walang hiya-hiya, basta mabuhay. Pero para kay Eugene, isa itong pagkakataon. Sa halip na patayin, naisip niyang gamitin si Delmondo para sa kanyang kapakanan. Nanumpa si Delmondo sa ngalan ng kanyang lahi at ngalan ng kanyang ama na gagawin niya ang lahat ng ipag-uutos ng ating bida. Kahit ano, gagawin ko. Patawarin niyo lang ako. Pagsusumamo ni Delmondo. Dito na pumasok ang plano ni Eugene, gagamitin niya ang vampirang ito para ikalat ang balita tungkol sa kanyang pagdating. Gusto ni Eugene na malaman ng lahat, mga tao man o vampira, kung sino ang kanilang bagong lord. Nagdududa si Miriam, pakikinggan ba talaga siya ng vampirang ito? Pero kampante si Eugene. Alam niya ang bigat ng sumpa sa dugo ng kanilang uri. Habang papalapit sa destinasyon, hindi mapigilan ni Miriam na asarin si Eugene. Ang mga nilalang ng dilim ay kilalang arogante at malupit. Banat niya. At nang sumang-ayon si Eugene na isa rin siyang vampira, mabilis na sumagot ang ating spirit. Eksakto. Muntik nang makatikim ng batok si Miriam, pero alam nating tama siya. Isang kamatayan ang mahihintay sa kanya kapag sinuwi niya ang utos ng ating bida. At sa wakas, narating na nila ang Beyegalan Castle. Pero ang pagsalubong ni Baron Beyegalan, puno ng mga komplikasyon. Inamin ng Baron na wala nang darating na reinforcements para sa kanilang raid unit. Ang dahilan, mahirap daw maging lord, finances, army management, at kung ano-ano pang drama ang idinahilan niya para makatipid sa tao. Iniisip siguro ng Baron na madadaan niya sa matatamis na salita ang ating bida. Ngunit hindi basta-basta susugal si Eugene nang walang kapalit. Naiintindihan ko, sagot ni Eugene. Kung ganoon, dagdagan niyo ang bayad sa amin. Nabigla ang Baron, pero diretsahang sinabi ni Eugene. 2 beses nang nabigo ang raid sa site na ito. Ngayong third attempt at kulang pa sa tao, mas delikado ang misyon. Para kay Eugene,
Hindi malaki ang hinihingi niyang sweldo para sa trabahong buhay ang nakataya. Matapos ang maikling tapatan, bumigay din si Baron Brogolon sa hiling ni Eugene. Matapang ka nga, sabi nila, tawa ng Baron. Imbes na ginto lang, kalahati ng lahat ng mana crystals at lahat ng monster loot ang mapupunta kay Eugene. Isang generous deal kunwari, pero alam nating may kapalit itong matinding panganib. Nang malaman ni Partek na walang reinforcements, hindi siya makapaniwala. Hindi ba hindi patas ito? Reklamo niya. Pero mabilis siyang kinuontra ni Galfredic. Nandito ka dahil nagtitiwala ka sa Master, di ba? Kasama mo kami, anong ikinakatakot mo? Isang paalala na sa mundong ito, ang kalidad ng mandirigma ay mas mahalaga kaysa sa dami ng tao. Habang naglalakad ang kanilang grupo patungong Philia, hindi maiwasan ng mga tao ang magbulungan. Tingin nila sa third-grade unit ni na Eugene ay hindi maaasahan. Ngunit naisip ng isa sa kanila na astig ang kabalyero sa black armor, pero hindi siya taga rito. Wala siyang alam sa bagsik ng mga wyverns sa isip ng binata. Para sa kanya, ang grupo ni na Eugene ay kakaunti lang na tila isang suicide mission. Habang naghahanda ang ating bida para sa raid, isang boses ang humahabol sa kanya. Sir, sandali lang. Maaari ko ba kayong makausap? Mayroon lang akong sasabihin. Sa kabilang dako, sa palasyo ni Baron Brogolon. Isang loot mula sa isang nahuling roamer ang iniharap kay Brogolon. Tuwang-tuwa ang Baron, purong katapatan daw ang nakikita niya sa kanyang kabalyero na si Oleg. Pero hindi lang basta papuri ang dahilan kaya tinawag si Oleg. May mas madilim na misyon ang Baron para sa kanya. Kailangan mong pumatay ng taong uminsulto sa akin, utos ni Brogolon. Ang target, walang iba kundi si John Eugene. Sa tingin ng Baron, masyadong matapang at arogante ang ating bida dahil sa hiningi nitong dagdag bayad at mana crystals. Para kay Brogolon, isang malaking insulto na kailangan niyang bayaran ng isang hindi taga rito ng ganoon kalaki. Ang plano ng Baron, siguradong mamamatay si Eugene sa loob ng Demon Realm, pero kung sakali na makalabas itong buhay, nakaabang si Oleg sa labas para tapusin ang laban. Papatayin ko siya para sa inyo. Pangako ni Oleg, na tila uhaw na rin sa dugo ng ating bida. Habang naghahanda si Oleg sa kanyang misyon, inilabas ng Baron ang kanyang tunay na alas. Hawak niya ang isang sulat na punong-puno ng pagkamuhi, isang sulat mula kay Javan Evergrow. Kahit anong pilit ni Javan na magtunog marangal sa kanyang sulat, hindi niya maitatago ang kanyang galit kay Eugene. Ang alok, 100 gintong barya kapalit ng ulo ng ating bida. Para sa Baron, isa itong panalong sitwasyon. Kikita na siya, mawawala pa ang aroganteng kabalyero. Sino bang may paki kung mamatay ang isang kabalyerong mula sa ibang lupain? Tawa ng Baron. Nasa bukana na tayo ng kapahamakan. Ang Philia Ancient Site, ang teritoryong pinaghaharian ng mga wyverns. Dahil sa lawak ng lugar na ito, dehado ang sinumang hindi marunong lumipad. Hindi lang yun, tuso rin ang mga wyverns, ginagamit nila ang mga harpies bilang pain para ubusin ang lakas at gamit ng sinumang raid unit bago sila mismong bumaba para tumapos sa laban. Pero ang ating bida, hindi basta-basta susugod ng walang plano. Habang minamanmanan ang kalangitan, iniulat ni Galfredic ang lagay ng kanilang tropa. Mula sa mga nahuling bandido, nakapili sila ng 40 mandirigma na nangakong magiging tapat, habang ang mga mahihina naman ay ginawang tagabuhat ng gamit. Sila Partek at Burn naman ang inatas ang magbantay kay Romari at sa kanilang mga equipment. Maganda ang pagkagawa natin sa base kahit minadali, pagmamalaki ni Galfredic. Magpahinga na ang lahat, susugod tayo pagsikat ng araw, utos ni Eugene. Kinabukasan habang naglalakbay. Ang mga dating bandido ay nagrereklamo na, bakit pa raw kailangang magtayo ng pader kung iiwan din naman nila ito? Hindi nila alam na ang bawat hakbang ni Eugene ay may malalim na dahilan. Maging ang dating bandido, may tinatagong baho sa kanyang isipan. Nanumpa lang ako ng loyalty para hindi mabenta bilang alipin, pero wala akong balak sumunod sa isang dayuhang kabalyero, bulong niya sa kanyang sarili. Katahimikan bago ang unos, biglang utos ni Eugene. Lahat, maghanda sa labanan. Habang ang ilang mersenaryo ay nagdududa pa at tinatawag na duwag ang ating bida sa kanilang isipan dahil wala naman silang nakikitang kalaban. Wala pang isang segundo, ang langit na kanina ay payapa,
ngayon ay punong-puno na ng mga tili ng mga halimaw. Harpies, narito na sila. Diretso at walang kaba ang utos ni Eugene. Aim, fire. Isang ulan ng palaso ang sumalubong sa mga halimaw. Isang harpy ang nakalusot at sinubukang dagitin ang balikat ni Eugene, pero nagkamali ito ng kinalaban. Sa isang mabilis na galaw, hinablat ni Eugene ang binti nito at parang basahan na isinalya sa lupa. Romari, maghanda ka. Nagsimula na ang casting ni Romari, pero hindi siya pwedeng mag-isa. Isang harpy ang sumugod sa kanya, ngunit bago pa man ito makalapit, hinati na ito ni Partek. Ako ang bahala sa'yo, mag-focus ka lang sa mahika mo. Sigaw ni Partek. Habang ang lahat ay abala, si Galfredic naman ay nasa gitna ng bakbakan, tuwang-tuwa sa gilas na ipinapakita ng kanilang hukbo. Mas magaling sila kaysa sa inaasahan ko. Tawa ni Galfredic habang winawasiwas ang kanyang sandata. Pero hindi pa tapos ang mga harpies. Sa halip na magkawatak-watak, bigla silang nag-regroup sa himpapawid. Isang tactical move mula sa mga halimaw, bumuo sila ng isang dambuhalang grupo at sabay-sabay na sumugod patungo sa iisang target, si Eugene. Master, sigaw ni Galfredic habang nakatingin sa dambuhalang kawan ng mga harpy na bumubuhos kay Eugene. Isang ulan ng kuko at tuka ang tumiban sa ating bida. Akala nyo ba ay makukuha nyo si Eugene sa dami nyo? Isang malaking pagkakamali. Sa gitna ng dambuhalang kawan, kumislap ang espada ng ating bida. Walang nakalapit, walang nakaligtas. At bago pa man makabawi ang mga halimaw, natapos na rin ni Romari ang kanyang spell. Sir Eugene, restricted na ang lahat ng malapit na monsters, sigaw ng ating mage. Sa isang iglap, ang langit na puno ng tili ay naging bilangguan para sa mga harpies. Magaling, Romari, puri ni Eugene. Dito na magsisimula ang totoong raid. Tapusin ang mga yan at kunin lang ang mahahalagang lot. Isang utos na puno ng kumpiyansa, habang ang mga mersenaryo ay nakanganga na lang sa bilis ng pangyayari. Ang mga mersenaryo na kanina lang ay nagdududa, ngayon ay napakamot na lang ng ulo. Iyon na yun, seryoso, siya na ang gumawa ng halos lahat ng trabaho. Sa isip nila. Dito na pumasok si Captain Byrne para magbigay ng sermon sa mga nagrereklamo. Oh, ikaw na mareklamo kanina, nagbago na ba ang isip mo? Paalala ni Byrne, kapag nagsumpa ka na ng loyalty, huwag ka nang magduda sa commander mo. Sa gitna ng gyera, ang pagsunod sa isang malakas na leader ang tanging paraan para mabuhay. Nagbago na ang ihip ng hangin. Ang mga dating bandido na pasaway, ngayon ay bilib na kay Eugene. Mas okay na to kaysa maging bandido, baka ito na ang trabaho ko habang buhay. Isip-isip ng isa sa kanila. Uhaw na silang lahat na sumabak. Tara na, sugurin na natin ang mga wyverns. Sigaw ng buong grupo habang nag-aapoy ang kanilang moral. Pero sa gitna ng kanilang excitement, isang utos na nakakapagtaka ang binitawan ni Eugene. Aatras tayo pagkatapos nating ubusin ang mga harpies. Halos malaglag ang panga ng dalawa. Sir Eugene, bakit tayo aatras? Ngayon na ang pagkakataon natin habang mataas ang moral ng mga sundalo. Makikita mo din, sagot ng ating bida. Bakit tayo aatras habang nasa atin ang bentahe? Iyan ang tanong ng ilang mersenaryo. Para sa kanila, timing is everything. Pero sa gitna ng pagdududa, isang boses mula sa mga dating bandido ang nagpatahimik sa lahat. Magbibigay ako ng pagkakataon sa kanya. Walang namatay sa atin kahit isa, pag-amin ng dating magnanakaw. Napaisip ang lahat, higit 100 harpies ang napatay nila, pero wala ni isa sa kanila ang nasugatan. Sa mundong ito, ang mga bandidong tulad nila ay karaniwang ginagawang pain ng mga kabalyero, pero si Eugene. Pinotektahan sila nito. Maraming malalakas na mga kabalyero, pero iilan lang ang may utak. Ang kabalyero na ito, nasa kanya na ang lahat, bulong niya. Pero habang nabubuo ang tiwala sa loob ng kampo, may bagong banta na paparating. Sa gitna ng katahimikan ng gabi, may namataan si Eugene sa abot tanaw. Isang malaking grupo ang papalapit sa kanilang base. Galfredic, reinforcements ba ang mga yan? Tanong ni Eugene. Walang duda, hindi ito reinforcements. Gaya ng hinala ni Galfredic, hindi ganoon kagalante ang Baron para magpadala ng dagdag na tao. Mersenaryo sila, pero parang hindi sila pala kaibigan,
Obserba ni Galfredic. Ngunit may isang pamilyar na mukha sa grupo, ang lalaking lumapit kay Eugene sa Baron's Castle. Dito natin masisilip ang damdamin ng isa sa ating mga tauhan. Para sa mga nangarap maging kabalyero, iisa lang ang tinitingala nilang alamat, ang kabalyerong hari na si Aidan, ang bayaning nagbuklod sa isla ng Valentia. Kahit isa lang siyang bastardong anak, si Aidan ang naging simbolo ng pag-asa. Isang pangarap na tila bituin sa langit, kay sarap tignan pero kay hirap abutin. Pero ang pangarap na yun ay gumuho isang taon na ang nakakalipas. Matapos matalo sa isang madugong labanan, ang dating mandirigma ay naging isang alipin ng dayuhang bansa. Ang kanyang dangal, nagkapira-piraso. Ang kanyang buhay, isang piraso na lang ng kahapon na pilit niyang pinagdudugtong sa gitna ng hirap at sakit. Ngunit ang pinakamasakit na parte ay hindi ang pagiging alipin, kundi ang pagsilbihan ng mga ganid na kabalyero. Nagsisimula na ang plano ng mga traidor. Si Oleg, ang kabalyero ni Baron Brogolan, ay planong maghintay na sa entrada para tambangan si Eugene. Ang utos niya, patayin ang ating bida sa oras na lumabas siya. Pero sa likod ng kanyang mga tauhan, may isang mandirigmang hindi matanggap ang ganitong kaduwagan. Para sa kanya, ang iniidolo niyang kabalyerong hari na Aidan ay hinding-hindi gagamit ng ganito karuming taktika. Ngunit paglampas nila sa burol, isang malaking sorpresa ang sumalubong sa kanila. Isang dambuhalang wooden fence ang nakapaligid sa base ni na Eugene. Bakit sila nagtayo ng bakod sa labas ng Demon Realm? Gulat na tanong ni Oleg. Halatang hindi niya inaasahan na ang third unit ay handa. At ang mas masama, alam na ni na Eugene na naroon sila. Dahil sa taranta at pride, binitawan ni Oleg ang pinaka-estupidong utos. Sugod, lahat ng hindi aatake, papatayin ko. Isang padalos-dalos na desisyon na ikinagulat maging ng sarili niyang mga tauhan. Pero wala silang magagawa, si Oleg ay malakas kahit gaano pa siya kasama. Ginamit niyang pain ang mga alipin at itinulak sila sa harapan. Babayaran ko kayo sa bawat kaaway na mapapatay niyo. Sugod, hiyaw ni Oleg habang ang kanyang hukbo ay parang mga langgam na sumusugod. Kaguluhan sa Philia, habang sumusugod ang mga tauhan ni Oleg na uhaw sa dugo. Ang ating bida ay nananatiling kalmado sa likod ng kanyang mga pader. Maghanda sa pag-atake, utos ni Eugene. Sa kabilang panig, ang isa sa mga alipin ni Oleg ay hindi na matanggap ang nangyayari, para sa kanya. Kung nandito ang kabalyerong hari ay hinding-hindi gagamit ng ganito kaduwag na taktika. Pero bago pa man magpang-abot ang talim ng bawat panig, isang tunog ang bumasag sa ingay ng gyera. Isang tunog na nagpatayo sa balahibo ng lahat. Mula sa mataas na ulap, lumitaw ang mga tunay na ruler ng Philia, ang Wyverns. Hindi lang sila basta dumating. Nagpakawala pa ito ng isang dambuhalang fire breath. Naloko na, bakit ngayon pa? Hiyaw ni Oleg habang pinapanood ang kanyang mga tauhan na maging abo sa isang iglap. Ngunit sa gitna ng apoy at takot, isang tao ang hindi natitinag. Isang tao ang dahan-daang nakangisi habang pinapanood ang pagdating ng mga dambuhalang halimaw. Si Eugene. Dumating din kayo. Kanina ko pa kayo hinihintay, bulong niya. Kaguluhan at abo, iyan ang sumalubong sa mga tauhan ni Oleg. Sir Oleg, umatras na tayo. Masyadong mapanganib ang mga Wyverns. Sigaw ng kanyang mga tauhan. Pero ang mayabang na kabalyero, imbes na makinig, ay nangagaw pa ng pana at palaso. Mamatay kayong mga halimaw. Hiyaw niya habang pilit na lumalaban sa gitna ng apoy. Hindi niya alam, ang bawat galaw niya ay pabor sa ating bida. Samantala, sa loob ng pader ni na Eugene, kampante pa ang lahat. Hindi ito ang inaasahan kong mangyayari, puna ni Galfredic habang pinapanood ang massacre sa labas. Pero sumang-ayon si Eugene, hindi man ito ang plano, napakaganda namang pain ng grupo ni Oleg. Habang abala ang mga harpies sa pagdagit sa mga tauhan ng Baron, kampante namang gumagawa ng estratehiya ang ating bida. Sinubukan ni Galfredic na magpakitang gilas. 3 palaso ang pinakawalan niya patungo sa Wyverns, pero mabilis itong iniwasan ng hari ng langit. Kahit anong talino nila, Wyverns pa rin sila, komento ni Galfredic. Pero hindi nagtagal ang katahimikan.
Napansin ng mga harpies ang kampo ni na Eugene at nagsimula na silang sumugod mula sa gilid. Kayo namang mga ibon kayo. Kaguluhan sa himpapawid. Habang ang mga harpies ay walang tigil sa pagsugod, unti-unti nang nauubos ang lakas ng ating mga kawal. Sir Eugene, hindi na namin sila kayang pigilan. Hiyaw ni Bern. Pero si Eugene, kalmado lang siyang tumingin sa kanyang pinagkakatiwalaang knight. Isang tingin lang, alam na ni Galfredic ang gagawin. Isa lang, sapat na, bulong ni Galfredic habang inaasinta ang hari ng langit. Isang palaso ang lumipad sa hangin at tumama ng direkta sa wyvern. At hindi pa doon nagtatapos. Gamit ang kanyang pambihirang lakas, isang dambuhalang sibat ang itinapon ni Eugene. Sa isang malakas na impact, nawasak ang pakpak ng wyvern at bumagsak ito sa lupa na parang isang bulalakaw. Akala ng lahat ay tapos na ang laban, pero doon sila nagkamali. Iwas kayo. Sigaw ni Eugene nang biglang magpakawala ng fire breath ang wyvern kahit sugatan na ito. Sa gitna ng apoy, inutusan ni Galfredic si Romari na gamitin ang kanyang binding magic. Pero habang naghahanda si Romari, isang nakakapangilabot na bagay ang nangyari. Tila naintindihan ng wyvern ang kanilang plano. Sa isang mabilis na pag-atake, sinunggaban ng halimaw ang mage. Ngunit bago pa man mahawakan ng wyvern si Romari, humarang ang ating bida. Isang malutong na tunog ng pagbaon ng mga pangil ang narinig sa buong lugar. Sir Eugene, ang balikat nyo, hiyaw ni Romari sa takot. Kagat ng dambuhalang wyvern ang balikat ni Eugene. Dugo ang pambayad sa proteksyong ibinigay niya. Galfredic, sigaw ng ating bida na tila alam na nito ang utos. Isang eksenang tila bangungot para sa lahat. Sa isang mabilis na iglap, ibinuka ng wyvern ang dambuhala nitong bunganga at sinakmal si Eugene. Hindi, Sir Eugene, hiyaw ni Romari sa sobrang takot. Akala ng lahat ay wala na ang ating bida, pati si Galfredic ay tila hindi makapaniwala sa bilis ng pangyayari. Pero sa gitna ng desperasyon, isang himala ang naganap. Mula sa loob ng lalamunan ng halimaw, nakita ni na Romari ang pilit na pagbuka ng mga panga nito. Sinusubukan ni Eugene na lumabas, pero ang wyvern naghahanda na para sa kanyang huling alas. Ang fire breath. Sa puntong ito, akala ng lahat ay magiging abo na si Eugene sa loob mismo ng bibig ng halimaw. Master, sigaw ni Galfredic habang sumusugod. Pero bago pa man makabuga ng apoy ang wyvern, bigla itong nasamid sa sarili nitong dugo. Sa halip na apoy, purong dugo ang isinuka ng halimaw. At sa isang mabilis na kislap ng talim, napugot ang dambuhalang ulo ng wyvern. Kasabay ng pagbagsak ng hari ng langit, nagsimula na ring magpulasan ang mga harpies. Ang kanilang pinuno, patay na. Mula sa dumanak na dugo, lumabas ang ating bida. Buhay siya. Sigaw ng mga mersenaryo, duguan man at tila galing sa impyerno, nakatayo pa rin si Eugene. Anong nangyari? Gulat na tanong ni Galfredic. Ang sagot ni Eugene, ibinaon ko ang espada ko sa lalamunan niya. Hindi ako gaanong nasugatan dahil ang dugo ng wyvern ang naging proteksyon ko. Tagumpay, pero paano nga ba nakaligtas si Eugene? Simple lang para sa ating bida. Ginamit niya ang kanyang black scales para protektahan ang sarili mula sa apoy. At bago pa siya matunaw, ipinukul niya ang kanyang espada sa lalamunan ng wyvern. Pambihirang espada, komento ni Eugene habang tinitignan ang talim na hindi man lang nagasgas sa apoy. Isang pahiwatig na kung makakahanap pa siya ng ganitong sandata, wala nang makakapigil sa kanya. Samantala, ang buong base ay nagmistulang pista. Ang mga mersenaryo at maging ang mga dating bandido ay hindi na magkamayaw sa pagsigaw. Mabuhay ka Sir Eugene, hiyaw nila. Pero sa likod ng katuwaan, may isang aninong sinusubukang tumakas. Si Oleg. Matapos makitang naging abo ang kanyang plano at ang wyvern, naisip ng duwag na kabalyero na tumakas na at mag-abang ng ibang pagkakataon. Walang hiya, palpak, bulong niya habang dahan-dahang umaatres. Saan ka pupunta at namamadali ka? Mag-usap muna tayo, nakangising sabi ni Bern. Maraming salamat sa panunood. Kung nag-enjoy kayo, click nyo naman ang like button at mag-subscribe para lagi kayong updated sa mga uploads namin.